naririto para i-disqualify ka dahil kakaunti ang iyong naisaulo. No, we are here para ikay magpatuloy na mas maalab kaysa isang talata. Amen po ba? So no question asked at wala po tayong critical attitude kanino man. Basta ikay naririto dahil gusto kang tulungan ng Diyos at gustong alisin ng Diyos ang takip sa iyong mata at gustong alisin ng Diyos ang pagkabingi sa iyong spiritual na tenga. Naririto ka para ikaw ay lakasin, patibayin at patatagin ng Diyos. Kaya nga po ating unawain. Ano po ang sabi rito sa 2 Corinthians 2:11? Ano po ang sabi? Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant. So kailangang alam mo kung ano yung mga schemes, strategies, and wiles of the devil. So pag-uusapan po natin ngayon yung schemes and strategies of the devil. Ulitin kong muli, gusto ni Satanas na ikay mayabang. Sabihin mo sa iyong katabi, babala, huwag kang magiging mayabang. Paano po ba ang pagiging mayabang? Simple lang, ako. That is pride. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Satanas, Lucifer pa ang kanyang pangalan, I will ascend on high. I will be greater than God. Yung kanya puro ako. Kung may theology, merong apology din. Yung logi po ay logos, ang ibig sabihin ay study. Study of truths. At kung makikita natin, yung Tagalog na apology ay pag-aaral ng pagyayabang. Amen po ba? May babala si Solomon, huwag mong pupurihin ang iyong sarili, hayaan mong ibang labi ang pumuri sa iyo. Amen po ba? Kahit pinupuri ka ng ibang labi, medyo matakot ka rin dahil dinadala ka muli sa pagmamataas. O tingnan mo, sabi ni ganon, ako raw ay ganito, ako raw ay ganon, ako raw, talagang ako ay ako. Kailangan pong tayo ay lumakad sa kaamuan at kababaan ng loob. Amen po ba? Kaya nga po, paano? Ngayon ating kilalanin kung ano yung paraan ng kaaway. At ang sabi po sa James 1, atin pong siyasating mabuti ito, James chapter 1. Una dapat mong malaman na ang Diyos ay hindi nanunukso. Ang nanunukso lamang ay si Satanas. So, God always convict, but not tempt. Satan is the only one who tempt people upang siya magkasala. Kaya ang sabi sa James 1, sa verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man. So, napakaliwanag po rito, ang Diyos ay hindi nanunukso. At nais ko pong muling ipaalaala sa inyo, iniligtas ka ng Diyos, at ang iyong kaligtasan, ang aking kaligtasan ay saan? Sa kasalanan, kinalagan tayo ng gapos ng dyablo. Tapos, pinalaya tayo sa mga sakit. Inalis tayo sa sumpa. Inalis tayo sa kahirapan. Satan, sickness, and sin. Doon po tayo pinalaya. Kaya nga, unawain mong mabuti, hindi ka uli isasalang ng Diyos sa pagkakasakit. Pero bakit may nagkakasakit na mga mananampalataya? Bakit may mga mananampalatayang nalulugi? Yun po ang ating dapat matuklasan. Pero ang katotohanan, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay nalugi. Hindi gusto ng Diyos na nawalan ka ng pera. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay may sakit. Sapagkat hindi ka magiging mapagpakumbaba pag kumikirot ang iyong puwit. Hello? Hemorrhoid. Matindi po ang kirot ng hemorrhoid. Magiging kang bugnutin pag ikaw ay hindi makahinga. Tama po ba? At magiging kang mainisin kung yung normal mong ginagawa hindi mo magawa sapagkat bali ang iyong anumang bahagi ng katawan. Hindi po magiging mapagpakumbaba ang isang may sakit.
Ngunit unawain po nating mabuti. Tayo naririto para magkaroon ng kagalingan ng may sakit. Tayo naririto upang ang mahirap ay magkaroon ng kayamanan. Sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos, yun po ang pangarap ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay pulubi at nang hihingi ng limos. Kaya nga may meron presidential decree na sinabi, bawal ang maglimos at bawal ang mamalimos. Tama po ba? Kung sa lupa ay bawal ang mamalimos at maglimos, sa langit, bawal din ang maglimos at mamalimos sapagkat ang Diyos ay hindi naglilimos. Ang Diyos pag nagpala, malaking malaki sapagkat malaki ang pagkatawag sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po ating unawain, tayo po ang hihingi ng kapangyarihan para matutunan natin ang pagkatawag sa atin at nang sa gayon, ito po ang sasabihin ko sa inyo, bawat isa sa inyo, bigyan lang ng Diyos ng tig-1,000,000 pag di gulo ang buong Pilipinas. Kayo po ay kasangkap at gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang kaguluhan po ay dumarating sa isang buhay. Pag hindi mo napigilan ang iyong nasa ng katawan, yung pita ng laman, wag na wag kang bibili nang wala ka pang hawak na PERA. Paeraa. Hello? Kaya po marami ang napapahamak dahil po gusto nilang magkaroon kahit wala sila. Magi ka munang maalam sa paglapit sa Diyos. At sa panahon ng kawalan, magsanay kang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang tapat sa wala, bibigyan at magkakaroon. Amen po ba? Kung tapat ka sa pagpupuri mo sa Diyos habang ikay wala, ikay pagkakatiwalaan. Sapagkat kung nung wala, ikay tapat sa Diyos, pag nagkaroon ka, mas tapat ka sa Diyos. Kaya nga ating unawaing mabuti na yun pong paraan ng kaaway, ito po'y lansihan lang ito po'y linlangan lang. At yun pong wiles, yung wiles of the devil, ito po yung mga palihim niyang paggawa, ito po yung scheme that is hidden to deceive and to destroy. Ito pong wiles na ito, tingnan natin sandali at ating alamin. Sa 1 John 1:8, 1 John 1:8, dahil hayaan nating salita ng Diyos ang magpahayag kung paano tayo magtatagumpay, dahil ito po'y napakalaking aralin. Subalit, bahagyang ating kinukuha yung pamamaraan ng kaaway. At ang sabi po dito, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kapag sinabi natin na wala tayong kasalanan, ang sabi po dito, dinaraya natin, linilin lang natin ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Pansinin po natin, sino po rito ang alam na ang Biblia mula Genesis hanggang Book of Revelation, verse by verse? Sino po rito ang alam na ang Biblia? So, salamat at walang nagtaas ng kamay. Pero pansinin po natin, marami tayong hindi alam sa salita ng Diyos. Therefore, ang sabi po dito, ang kasalanan ay hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Tama po ba? Pero hindi tayo nasa kasalanan hanggat hindi natin nagagawa yung pagkakasala. Tama po ba? Pero atin pong unawain, ang kasalanan po ang sabi sa James 4:17, kung alam mo ang mabuting dapat mong gawin at hindi mo ginawa, ano raw po yun? Ayan. So, ang sabi rin po sa Romans 14:23, sa pagkain lang yun, ang sabi ron, any man who doubts is condemned. So, ang sino mang nag-aalinlangan ay nahatulan na. And anything that you do out of faith is sin. Ano mang iyong ginawa na napipilitan ka lang.
Ikaw po ba ay nung pumunta